Guys, for today's video, it is somehow a sad news to share with you about these changes na mangyayari o nangyari na upon releasing this video kay Cbank. Bakit sad? Because I consider Cbank as one of my digital go-to banks for my daily transaction, paying bills, etc. while still earning money from my money deposited on that bank. But hindi lang naman si Cbank ang may ganitong practice. Marami na rin. And there are recent changes din sa interest rate ng couple of banks like Uno Bank, Discartec, etc. So kung gusto nyo malaman kung ano tong mga changes na to, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yun na videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so meron nga changes na i-implement or na-implement na si Cbank, but as of this recording is hindi pa siya na-implement. So, hindi ko alam kung mare-release ko kagad tong video na to. But, ito yung changes. Sabihin ko na kagad para dun sa mga nagmamadali na viewer dyan at sinasabing ang dami ko pang satsan. So, ito na. Kung pagbabasa nyo, you can go ahead and finish the video. So, last week, nag-release ako ng video about 7 figures question na ilalagay sa Cbank kung safe nga ba siya. How ironic na upon release of that video, nagkaroon ng update si Cbank na sinasabi niya na they will be lowering the interest rate of their savings. So, ito siya, basahin ko sa inyo. Adjustment of savings account interest rate. Starting November 6, account balances up to 400,000 pesos will now earn 4.25% per annum interest rate. Any amount in excess of 400,000 pesos will earn 3% per annum interest rate. Withholding tax still applies. So, coming from 4.5% to 4.25%. So, it seems na negligible naman yung amount na to. Let's do a quick calculation. Kung 400,000 ang pera mo dyan, how much will be the decrease sa 4.5% per annum to 4.25%? So, meron kang 400,000 times 0.45%, yan. That's 18,000 per year. Tanggalin natin yung tax times 0.8, bali 14,400 ang kikitain daw ng inyong 400,000 per year. So, how much is this kung per day? Divided by 365. So, meron kang 39.45 pesos. Pero, kung ang gagawin naman natin yung bago nila, 400,000 times 0.0425, 1,000 pesos difference per year. Times natin yan sa 0.8, 13.6. Divide natin yan by 365 days, yan, 37. So, around 2.19 pesos per day ang 0.25% sa 400,000. Kung sa tingin nyo maliit, edi negligible nga siya. Kung sa tingin nyo naman malaki yan, dahil mo-multiply mo by 30 days, 65 pesos per month, or mo-multiply mo yan by 12 months, that's 789, or that's around 800 pesos per year. Kung sa tingin nyo, okay lang naman yung 800 pesos per year, go ahead, continue banking with Cbank. Ako guys, I don't have anything against banking with Cbank or not banking with Cbank. I'm just sharing this information to you guys kasi hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko sa inyo. May magsasabi dyan sa inyo na hindi lahat ng bagay sa mundo ay libre, bla bla bla. Ay nako, I had my fair share of bashing. So please spare me. I'm just relaying that this information sa inyo. So kayo na ang mamili kung still worth it pa sa inyo mag-continue kay Cbank or hindi. Pero sa tingin ko comparing from traditional banks, it's still way higher banking with Cbank. But guys, please don't take my reaction or my preference alone. Make your own decision, research more, etc. Ayan po sa mga bashers po dyan. Kayo na pong bahala pumili kung anong gusto nyo. Kung mag-continue pa ba kayo o hindi. Wala pa akong sinasabing huwag kayong mag-continue or wala pa akong sinabing mag-continue kayo. Anyway, so hindi lang naman si Cbank meron dyan, di ba? Nandyan si Maya. Ayan, di ba? From 6% to 3%, 3.5%. Si GoTime, from 5% to 4%. And recently din, nagkaroon ng adjustment sa interest rate ni Uno Bank.
which is hindi ko na siya ginawan ng video kasi parang napakaliit na information lang to share. So, parang sayang ang isang video. So, sakto lang naman na nagkaroon din ng changes with Cbank. So, I can also share this information to you guys. So, kay Uno Bank naman, coming from 4.25% per annum na interest rate, nag-lower naman siya to 4% per annum. Ayan, so ganun din ang 0.25% difference din. Kung malaking amount ang nilalagay mo dyan sa Uno Bank na yan, di medyo ramdam mo yung laki ng bawas ng interest. While kung maliit naman lagay mo dyan, baka naman negligible na for you yung interest rate na yan. Itong pagbaba ng interest rates ng mga digital banks natin, hindi naman talaga to maiiwasan or inevitable to naman talaga to. Kahit sabihin natin na si Own Bank ay nasa 6% pa rin siya ngayon or 1 year na siya 6% per annum, well, later on, makikita rin natin na magkakaroon ng changes. Siguro, possibly na hindi pa lang namimit ni Own Bank yung kanyang target or yung goal number of customer or deposits niya, kaya nasa 6% pa rin yung kanyang interest rate. Kailangan din kasi kumita ng banks, kaya later on magkakaroon sila ng other loan products para doon sila kumita. So like pag madami ng customer, then tsaka nila i-introduce yung mga loan products nila. And then that's the time na mare-recover nila yung mga expenses na binigay nila sa atin for the 6% interest rate. So, yeah, sabi ko sa inyo, inevitable naman to, talagang mangyayari to. Ayan, so yan lang naman basically for today's video, mga recent changes about the interest rate and the inevitable things na pwede rin mangyari kay Own Bank about their interest. But let's just hope for the best. Ayan. Okay, for our question of the day, guys, let's say naglagay kayo ng pera sa Cbank or sa ibang high yield na savings account, iniwanan nyo for 1 year, and then pagbalik nyo after 1 year, nakita nyo na kumita ng 2,000, 3,000. So, anong gagawin nyo? Kayo ba yung hahayaan lang ulit yung pera dyan and let it compound? Or withdraw nyo yung interest and gagamitin nyo na sa iba't ibang mga bagay? Kasi, kita siya, di ba? At bakit yun ang pinili nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Ian Scalikas 2555, sabi niya watching from Beringan City. At Ian Scalikas 2555, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!